ngayon mamamalengke po ng ating negosyo idea. Yan, naka-e-bike po kami ngayon. Masarap pong sumakay dito. Open air. Punta po tayo ngayon ng palengke. Tapos, yun, si Jerlyn po yung ating driver. Galingan mo, Jerlyn. Sa phase 4 po tayo ngayon pupunta. Alam ko na isama ko na kayo doon. Doon tayo mamamalengke ngayon. Dito po. 20 ang tumpo. Ating kilo. Okay, ngayon nandito na po tayo sa bahay at yung baby shrimp na binili po natin ay 2 tumpok. Equivalent po nun ay 1/2 kilo. Tapos, nilinisan ko na po ito. Tinanggalan ko na po ng dumi-dumi. So, dito gagawa po tayo ng classic okoy. So, bakit classic okoy? Simpleng-simple lamang po yung gagawin po natin dito. Simpleng ingredients at wala na din pong mga gulay-gulay. Okay, so, i-share ko po sa inyo dito yung paggagawa ng okoy. Kahit abutin po ng maghapon, hindi pa rin po kukunat yung okoy po natin. Okay. So, meron pong maingay. May nagagawa po sa kapitbahay. Ay, so, sigurado sa mga mahal po nating OFW, namimiss po yung ganitong pagkain. Kasi ito, pwedeng pang merienda at pwede na rin pong pangulam. So, kung meron po sa lugar ninyo na ganito, so, itry nyo po yung recipe po natin. Kaya sa lahat po ng ating taga-subaybay, ayan, samahan nyo po ako ngayon sa paggagawa po ng ating okoy shrimp. Ng ating baby shrimp. Yung pinaka-importante po nating ingredients dito para tumagal yung lutong, ang gagamitin po natin ay rice flour. So, hindi po ito malagkit, giniling po ito na bigas. Mura lamang po yung pagkakabili po natin dito. So, abangan nyo na lamang po sa costing mamaya kung magkano po lahat yung magagastos po natin. Kalahating kilo na po yung gagawin po natin, tapos kalahati din po na baby shrimp. Tapos, ilagay na din po natin yung atin pong mga pampalasa. Iodized salt. So, dito, pwede naman po tayong magbawas, pwede po tayong magdagdag. So, depende po sa panlasa din po natin. Tapos, pwede rin po tayong maglagay ng iba pa pong pampalasa. Patis, paminta, baking powder. Haluin lamang po natin at isabay na po natin ang paglalagay po ng tubig. Okay, so sisiguraduhin lamang po natin na tunaw na yung rice flour po natin. Kasi minsan, naiipon po yan sa ilalim. Okay, so medyo malabnaw yung pinakang texture or butter po natin. Ito, pwede na rin hindi tayo maglagay, pwede maglagay, so depende po sa atin. So dahil merong nagtatanong nung nakakaraan ano yung ginagamit kong food processor na maganda at sa tingin ko ay heavy duty, so eto yon. Madali lang siyang i-assemble, ilalagay lang yung talim. So gagamit tayo ng isang buong bawang, isang buo din pong sibuyas. Lagay lang natin, ilagay natin si takip. Lalagay lamang po natin yung pinakang ibabaw. So, sa gustong umorder po nito, maglalagay po ako ng link sa description box. So, medyo malaki na din po ito. Tapos, ganun lang siyang kabilis mga katipid tips. Kapag may lumagutok na, so okay na po yun. So, yung kalahati, ilalagay ko po dito sa pinakang butter po natin. Tapos yung kalahati, ibubukod ko, ilalagay ko naman po sa suka po na gagamitin po natin mamaya. So, nag-minus lamang po tayo ng trabaho po natin. So, sa magtatanong ating tipid tips, yung hipon ba ay nilagyan nyo pa ng pampalasa? So, ito po ay hindi ko na nilagyan ng pampalasa. Hinugasan ko lamang po at nilinisan. Pero ito po ay pwede nating i-adobo, pwede nating isang kutsa, pwede nating halbusan, so depende po sa atin. Ngayon, itong pinakang butter po natin, paghahatiin po natin. Dahil maglalagay po tayo ng kaunting food coloring na orange. Para sa akin, maganda din naman siyang tingnan, di ba?
Pero ito naman po ay optional po lamang. Okay, so ngayon, ready to fry na po tayo. So kapag mainit na, pwede na po tayong magprito. Pwede po tayong gumamit ng sandok. Pwede rin naman po ang platito. Ang magiging sukat po natin ay estimate 1/4 cup. Pero hindi po ito siksik, ha? Maglagay din tayo ng 1/4 cup din po ng pinakang butter po natin. Yan. Pagkatapos, ready na po nating ibuhos dito sa mantika po natin. Yan. Lulutang naman po yung pinakang okoy po natin. Kapag matigas na yung ilalim, pwede na po natin baligtarin. Mararamdaman naman ng inyong tong na talagang malutong na. Okay, so ganito na siya. Malalaman po natin mamaya kung gaano talaga siya kalutong. Natitira po natin, ganun lamang din po yung gagawin po natin hanggang sa maubos. Okay, para malaman din natin kung makakailang order tayo sa kalahating kilo na ginawa po natin. Kung meron na pong naglutang, tatanggalin nyo lamang po yan para hindi po kayo masunugan. Tapos na po nating prituhin at eto na po siya lahat. Ang dami nang nagawa din natin. Ngayon, magagawa naman po tayo ng sukang sausawan po natin. So, napakasimple lamang po ng gagawin po natin. Ang sukat ay 300 ml. Tapos ito po ay sukang paumbong. So, kahit ano namang suka ay pwede po natin gamitin. So, ilagay na po natin yung ating pong pampalasa, yung ating pong paminta, asin. Tapos, yung paglalagay po ng sugar, optional po lamang. So, maglalagay ako para medyo may tamis-tamis po na kaunti. So, brown sugar na po yung ginamit natin. Okay, so, last ingredients, yung bawang at sibuyas. So, mahalaga siya dito, pampabango. Tapos, bukod po doon, pandagdag din po talaga ng lasa ng suka po natin. So, yung sukang paumbong na ginagamit ko lagi, masarap siya mga katipid tips. Ito lamang yung asim niya. Parang may flavor na siya. Dahil okay na, ngayon, titikman na din po natin ito. Okay. So, yung tinimpla po nating suka, nilagay ko na siya sa lagayan po ng ice candy at may sukat po na 1 kutsara mahigit para abot na lamang po siya ng abot. So, itinagilid ko kasi medyo mainit pa po kanina ito pong ating okoy shrimp. Pero kapag malamig na po ito, pwede na po natin yang pagpatung-patungin sa lalagyan po natin. So, parehas lang naman ito ng lasa. Pinagkaiba lang, nilagyan po natin ng kulay itong isa. Ang sarap. Para siyang chicharon mga katipid tips. Ganon siyang kalutong. So, yung timpla na ginawa po natin, saktong-sakto po lamang. Hindi siya maalat at hindi naman po siya matabang. Talagang malalasahan natin dito yung baby shrimp na ginamit po natin. Tapos, yung pinakang suka po natin, bagay na bagay. Hindi ganun katamis at hindi naman po ganun kaalat. Tapos, hindi rin naman po ganun kaasim. So, balance po lamang. Itong crispy okoy po natin, kahit abutin po ito ng hapon, hindi po ito lalambot. Basta tama po yung pagkakaprito po natin. Hindi po ito piprituhin sa mahinang apoy. Medyo malakas po yung apoy po natin. Bantay po natin yung pagluluto. So, sa magtatanong at tipid tips, pwede ba siyang lagyan ng gulay? So, pwede po yun. Toge, kalabasa, sibuyas na mura, leeks. So, depende po sa atin kung ano po yung ilalagay po natin. Ang sarap papakin, ang sarap din po nitong iulam. Kahit po sa bahaw, pwede po ito. Okay, magbabalik po ako at magkokosting na po tayo. Pero sa ngayon, ibababa ko na po ito para madala na po dun sa magtitinda. Okay? So, i-costing na po natin ang kalahating kilo na ginawa po nating okoy. Okay, so umpisahan po natin sa kalahating kilo ng baby shrimp.
40 pesos. Bali, ang 1 kilo po dito po sa lugar po namin ay 80 pesos. So, isang balot ng rice flour, 35 pesos. Pag samasamahin na po natin yung pampalasa na inilagay po natin kasi tigkakaunti lamang naman po yun. Sabihin na po natin na 10 pesos. Okay, so sa bawang at sibuyas po natin, 10 pesos. Kaya ang total po lahat ay 95 pesos. Pero magpa-plus pa po tayo doon ng other expenses. So sa oil po natin, sabihin na lamang po natin na 30 pesos kasi pwede pa naman po nating magamit sa susunod yung oil na pinagprituhan po natin. Tapos, mag-plus na din po tayo ng 30 pesos sa pinakang labor kasi kalahating kilo lang naman po yung ginawa po natin. Kaya ang total po lahat ay 155 pesos po yung pinakang puhunan po natin. Ngayon, i-divide po natin sa 19 pieces na nagawa po natin sa kalahating kilo. Kaya may puhunan po tayo na 8.15 kada isang okoy. Ngayon, ang tuusin naman po natin ay yung suka na ginawa po natin. So, 300 ml, 3 pesos lamang po yun kasi ang isang 1.5 ng suka nagkakahalaga lamang po ng 15 pesos. Sa pampalasa po natin, sabihin na lamang po natin na 7 pesos kasi tigkakaunti lang naman po yung inilagay po natin. Bawang at sibuyas na ginamit po natin dito, may tuos na po yun dun sa pinakang butter po natin. Pero mag-plus na din po tayo ng 5 pesos para meron pa po tayong pag-a-adjustan. Kaya ang total po ay 15 pesos. Yan. At mag-plus pa po tayo ng 5 pesos para po sa packaging pero labis pa po yun. Kaya ang total po lahat ng puhunan ay 20 pesos. Ngayon, i-divide po natin sa 19 pieces na ipapartner po natin sa okoy po natin. At ang kalalabasan po nun ay 1.05 po ang puhunan kada isang suka na isasama po natin sa okoy. Pag-plusin po natin, 9.2 ang puhunan po kada isang okoy. Ngayon, sabihin na po natin na 10 pesos po yung puhunan para sa supot na gagamitin po natin kapag meron na pong bumili. So, mas better po na supot yung gagamitin po natin. Okay? So, ang pagbebenta po nito, depende pa rin po sa atin. Depende po yun sa naging costing po natin. Pero may sasuggest ko pong presyo sa inyo, pwede po nating ibenta ng 15 hanggang 20 pesos. Yan, ako tutuusin ko siya sa 15 pesos sa mabilisan na po yun. Kumbaga, mura yung pagkakabenta po natin, pero mas madami yung posibleng bumili sa atin at maging customer po natin. At sigurado naman sa recipe po natin, babalik-balikan. Yung 15 pesos na bentahan, i-minus po yung puhunan. Posible po tayong tumubo ng 5 pesos po kada isang okoy. So, i-times po natin sa 19 pieces na gawa po natin at tutubo po tayo ng 95 pesos sa kalahating kilo. Ngayon, para meron lamang po tayong idea, halimbawa ngayong araw nagluto tayo ng 1 kilo, napaubos po natin yon, posible po tayong tumubo ng 180 pesos sa mabilisang luto, sa mabilisang benta, di ba? Ang laki na po ng kikitain po natin. What more kung tayo po ay nakaka2 kilo na, 3 kilo na. Okay, so sa okay pa lamang po ito, pero malaki na po yung posible po nating tubuin. Tapos, papartneran pa natin yan ng mga palamig na video po natin, di ba? Mas higit pa po doon yung posible po nating tubuin. Basta sasamahan lamang po natin yan ng sipag, tiyaga at diskarte. Hindi po imposible na mawalan po ng laman yung bulsa po natin. Okay? Sana bago po ulit nagtapos yung video na ito ay meron po ulit akong naidagdag na idea po sa inyo. Kaya kita-kits na lang po ulit sa mga next video po natin. Bye!